Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Anyway, punta. Ito na naman, si BP Leni. Ito yung, natatawa naman ako dito sa, yung mga kakampi ni BP Leni. Isa sa kanila, ano pangalan nito? Yung katandem ni Pat Dasa. Palagi ko nakakalimutan ng pangalan pa. Katandem niya, ako pinupuri na naman si BP Leni. Ito, basta anti-administrasyon ito. Ano bang sabi ni BP Leni? Natatandaan niyo, hindi po ba meron siyang 11 mungkahi, suggestions. Dahil isa-isa naman natin puro ginagawa ng gobyerno. Ngayon may bago na naman po siya. Tingnan naman natin kung yung mungkahi niya, rekomendasyon, nasa ayos at hindi dispalingado. Sabi niya, nais kong maglatag ngayon ng karagdagang mga rekomendasyon. Bunga ito ng patuloy nating pagkonsulta sa mga eksperto. Alam po niyo, yung mga salitang ganyan, as if itong gobyernong ito ay hindi nagkukonsulta sa mga scientists, sinasabi niya, mga doktor, mga economist. Yung IATM nga, nandun nga lahat yun BP Leni. Yan ang problema kasi sa'yo. Wala ka na kasi sa kabinete. Sabi niya, habang nagpapatuloy ang aming mga COVID response operations at sa pagtrabaho namin on the ground, pagtatrabaho nila on the ground, BP Leni, ano naman trabaho on the ground? Nagkakalap ka lang ng mga donasyon at binibigyan mo yung mga yun ang trabaho, ginagawa mo. Marami ding mga bagong insight na lumitaw na sinusuri ng mga policy experts upang, sinama mo pa yung mga policy experts. Yung mga sinasabi mo, narinig mo lang yan. Kunyari, galing sa kanila. Matagal na nga sinasabi ng mga eksperto yan At sabi niya, una, sa mga mungkahi, ang pagtakda ng malinaw at measurable. Measurable, i-measure. Yung mga layunin. O bakit BP Leni? Ano namang malabo? Sinasabi na nga ng gobyerno, eto ang programa ng gobyerno. Hindi ka kasi nakikinig ng mga briefing Hindi ka nakatutok sa PTV4. Hindi ka, pabisa-bisa ka lang yata nakikinig dito sa programa natin. Kaya palagi kang, ang tawag doon, malayo sa realidad. Malinaw na malinaw nga. Ilang bayanihan to, kasama na yun sa programa. Yung mga pinapatupad ng IATF, klarong-klaro doon. At pinuulit nga natin sa programa natin, paulit-ulit din sa ibang mga programa. Sabi ni BP Leni, ikalawang mungkahi ng mga eksperto pagbibigay ng karagdagang suporta. Hindi ba? Binibigyan nga natin ng mga LGUs. Kasama mo nga nagre-reklamo sa ginagawang merong budget naman 20 million para sa barangay. Kinukontra nyo nga. Hindi mga binigyan natin ka ng malawak na discretion ang mga LGUs sa pagtugon sa coronavirus. Hindi ba, ewan ko, kumontra ka dito. Hindi ba meron nga na-assign na member ng cabinet na makipag-ugnayan dyan, parang kuya at ate? Yun na yun. Talaga, ano yun? Ikatlong mungkahi, mas malawak na tulong para sa malilit na negosyo. Pambihira ka talaga. Paulit-ulit nga natin sinasabi yung mga programa ng Department of Finance, Department of Trade, pati Department of Labor. Kasama lahat yan. Hindi pa, meron tayo. Meron nga yung mga malilit na negosyante. Hindi po ba may programa dyan? Pwede nagbibigay ng loan. Maraming tulong na binigay na. Meron na dyan. Programa. Ano sabi niya? Karugtong nito ay ikapat na mungkahi. Tulungan, makahanap ng trabaho ang mga newly unemployed. Yan na naman. Nung isang araw lang, binabalita natin yun, di po ba? Na yung DOL, meron silang programa para dun sa mga nawalan ng trabaho. Yung TESDA, meron din. BP Leni naman, where are you? Where have you been? Ay, nako. Ikalamang mungkahi, sabi niya, tungkol sa bakuna. Ano yon?
Sabi niya, sangayon tayo na mahalaga ang bakuna. Alam nga naman kumontra ka sa kahalaga ng bakuna. Ikaw naman. Kaya nga hindi sapat na abangan lang ito. O, talagang hindi lang aabangan. Pero talagang dapat abangan natin dahil lahat tayo nag-aantay. Sabi na, ngayon pa lang, kailangan ng paghandaan kung paano isasagawa. O ba't sino ba nagsabi sa'yo hindi nakahanda ang gobyerno? Hindi ka nakikinig kay Presidente. Hindi ka rin nakikinig kay Dr. Duque. Lahat yan, BP Lenny. Meron nga. Di ba sinabi na natin, yung mga bakunang darating, kahit na inaprubahan nyo yan, kailangan dumaan yan sa ating proseso, yung food and drug. Sisiyasatin natin kung pwede yan o hindi. Lahat yan pinagandaan ng BP Lenny. Ikaw naman, ano ka ba? Ay, ang hirap mo naman turuan. Pag ikaw naging estudyante ko, mabuti hindi ka naging estudyante ko, BP Lenny. Sa bagay, baka parang ako si Presidente pag nandiyan ka sa klase. Sabihin ko, class, I think I will resign teaching you because there is one of you here who cannot seem to understand what I'm teaching at. BP Lenny, yun eh. Pakwela ko lang sa iyo yun. Pero, alam mo, magkaibigan tayo. Somehow, something is wrong with the advice you're getting from your advisors. If you want to be politically relevant, alam mong gawin mo? Yung mungkahi ko sa iyo. Manawagan ka na tumulong sa pamahalaan, kahit na huwag mo nang isama ang pamahalaan, sabi mo, mga kababayan, talagang kailangan po tayo magsuot ng face mask. Mga kababayan, magsuot tayo ng face shield. Mga kababayan, mag-observe tayo ng 2-meter distance. Maghugas tayo ng ating mga kamay. Magpalakas tayo ng ating katawan. Kumain tayo ng nutritious food. Iyon ang gawin mo. Kasi, BP Lenny, yung mga mungkahi mo, ginagawa na yun. Buti pa, sabihin mo, dagdag pa, yung pong mga ginagawa ng gobyerno, tulungan po natin. Makakabuti sa atin lahat yun. Sapagkat BP Lenny, walang gobyerno ang ginusto, yung matino sa demokrasya, na makakasama sa kanilang mga sinasakupan. Kasi yung nga ang trabaho nila. Ano ba trabaho ng gobyerno? Kung nakalimutan mo yung constitutional law, what does the Constitution provide? The paramount objective or duty, paramount objective or duty of a government, itong pamahalaan, is to serve and to protect the people. So, ibig sabihin, itong gobyerno ito, ang kanyang tungkulin lamang ay pagsilbihan ang sambayanang Pilipino at bigyan ito ng proteksyon. So, by parity of reasoning, siyempre, ang pamahalaan gagawin lahat para pagsilbihan ang taong bayan. Bigyan ng proteksyon. Gagawa ka ngayon ng programa kung how you will serve them. Yun eh. Ikaw naman, para ka namang hindi, dati ka naman nasa kabinete. Di ba kasama ka namin, nagpaplano kung ano mga gagawin nung ikaw ay may hawak pa sa housing. In other words, hindi ito dapat na hindi mo alam. Anyway, iwanan na po natin yan. Na sinisipon tuloy ako sa iyo, BP Lenny. Dati wala akong sipon kanina, ngayon may sipon na ako. Eto naman. Mabuti naman, natapos din yung pong kontrobersya dyan sa Kamara de Representante. Sapagkat finally, yung pinagkasunduan nila ng term sharing, matutupad na. Supposed to be ngayon po ang huling araw ni Speaker Alan Cayetano doon sa kanilang kasunduan na unang-una, inilapit nila kay Presidente Duterte ito. Kung natatandaan nyo, na ayaw naman sana makialam nitong Presidente, pero dahil nakiusap kayo, tinulungan kayo.
O, pagkatapos, medyo hindi mo malaman kung ano nangyari sa kakasunduan nyo, parang hindi na naman matutuloy, merong mga akusasyon. But anyway, alam po ninyo, ako naman mulat sa pool, sa totoo lang, ako naman naniniwala ako kay Speaker Alan na ito naman Ginoo. Dahil siya'y pumasok sa isang kasunduan, gagawin niya. Ganon din ito si Lord Alan. Kaya kita nyo, may nagkasundo rin. Kaya lang, yung pong budget kasi, kailangan tapusin. Matapos sa tamang panahon. Hindi kagaya nung, tandaan nyo yung nagkagulo rin sila sa speakership. Naantala yung budget. O ngayon, supposed to be ngayong araw na ito, si Lord Alan na speaker. Pero dahil nga may deliberation sa budget para hindi na magambala yon. O hanggang October 14, hopefully, by October 14, pagpasok ni incoming Speaker Lord Alan, ganda ng pangalan niya, Lord Alan, Lord, tapos na yung budget deliberation. Kaya, congratulations sa inyong dalawa. Lalong-lalo kay Speaker Alan, kasi hindi ba akusasyon ayaw ni Speaker Alan? Mukha namang hindi naman pala totoo. Ginoo siya, meron siyang palabra de honor. Talagang alam po niyo yung palabra de honor, talagang napakahalaga sa Pilipino yun. Kailangan may isa kang salita. Mahirap yung lastiko ka. Pero kung binigay tapos babawiin mo, hindi maganda yun. Ay, nako. So, sana, yung pong mga nariyan sa Kongreso, ay manatili kayong independent. At gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo upang tulungan ang executive sa ginagawang pagbibigay ng serbisyo sa gobyerno o sa taong bayan at pagbibigay ng proteksyon. Sapagkat kasama po kayo dyan. You're part. Tatlo nga kayong sangay. Kaya yung tatlong sangay na yan, kailangan magtulungan. Pero inabot na naman po tayo ng oras.